Magandang araw mga kaibigan. Ganda itong pag-usapan natin ngayon. Bigyan natin ng reaksyon, opinion itong Facebook reel posted by Salik Daurong. Okay. Title lang dito is "Na Real Talk si Congressman Abante di makasagot." Interview ni Christian Isguera, isang dilawan na vlogger, political analyst. In-interview niya itong si Congressman Abante. Ang ganda yung tanong. Anong karapatan niyong mag-impeach kay Vice President Sara Duterte sa issue ng korupsyon kung kayo mismo sa Kongreso meron ding bahid ng korupsyon? Nako, hindi po makasagot ng matino ang Congressman Abante. Papakinggan natin. Talaya. Nasasaktan, especially in the court of public opinion because of the flood control scandal. So ang tanong, anong kainin nyo na mag-impeach ng Vice President on issues of corruption when in fact many of you are also facing that allegation, at least in the court of public opinion? Well, ano ulit yung tanong mo? 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 Mag-i-impeach kayo ng Vice President on issues of corruption, at least. Kung marami sa inyo, nasasakdal din sa court of public opinion, at least, sa issue ng corruption. Nasasakdal. Isa. Especially in the court of public opinion because of the flood control scandal. So ang tanong, anong kainin nyo na mag-impeach ng Vice President on issues of corruption when in fact many of you are also facing that allegation, at least in the court of public opinion? Well, ano ulit yung tanong mo? 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 Mag-i-impeach kayo ng Vice President on issues of corruption, at least. Kung marami sa inyo, nasasakdal din sa court of public opinion, at least, sa issue ng corruption. Nasasakdal. I'm sure nakasagot din si Congressman Abante. Pinutol lang hindi ko na alam ang sagot niya. Siguro sabi niya na wala kaming ginagawa. Basta itong si Abante, bishop kasi, pastor ang tingin niya sarili niya malinis. Sinabi niya, magsisi na kayong mga magnanakaw sa gobyerno. Malinis na malinis ang tingin niya sa kanyang sarili. Hindi daw siya magnanakaw. Okay. Kaya, I don't know paano niya sinagot yan. But, in fairness, itong kay Christian Isguera, anti-Duterte ito. Kaya lang, ang ganda yung tanong niya. I-impeach nyo ang Vice Presidente on issues of corruption. Kayo mismo, meron ding bahid ng korupsyon sa Court of Public Opinion. Yan. Ang tingin ng karamihan talamak ang korupsyon sa Kongreso. Kanina, o kahapon pa ito nagsimula, may kumakalat na post, Biz News Asia, yung business news in Asia. Cover story nila, the biggest criminal syndicate in the country is Congress. Na hindi pinalampas ni Edo Manzano, sinabayan din niya ng konting patutsada na nito, Pilipinas daw, kung ang corruption may sama sa Olympic sport. Paano may sama? Olympic sport ang corruption. Pilipinas sure winner. Atin ang gold, atin ang silver, atin ang bronze. Dahil isa tayo sa pinaka-corrupt na bansa, hindi lang sa Asia kundi sa buong mundo. Ano ba yan? Kasi tingin ng mga, hindi naman fuera de los buenos, may mga matitino ring kongresista. But it seems na yung iba normal na lang yun.
Pirin mo yung budget natin, binalahura nila. Well, may corruption na forever. Kahit saan, kahit anong administrasyon, kahit saan bansa may corruption. Kailang itong administrasyong ito, grabe, talamak ang corruption. Yung, lalo na, flood control pa lang yan na-expose. Wala pa yung farm to market roads, may mga ghost hospital, may mga ghost students. Grabe. Halos lahat. Mayroon bang corruption sa AFP, pagpapatayo ng mga infrastruktura para sa mga sundalo. Although walang kasalanan ng AFP. Dahil hindi sila nag-implement ng project. DPWH pa rin ang may kasalanan. So there is so much corruption. Oh, sinampahan daw puno ang Pangulo ng impeachment dahil sa corruption, dinismiss kaagad. Oh, ito na, Vice Presidente na. Sabi ni Congressman Eli San Fernando, nakikita niya, lulusot at lulusot yan sa Committee on Justice. Papasa. So, ibig sabihin, aakyat sa plenaryo. So, dyan na ang tunay na labanan. Makakakuha ba ng enough votes, 1/3, para ang impeachment ni VP Sara is aakyat sa Senado. Ang prediction ni Congressman Eli San Fernando, which I agree, is mahirapan makakuha ng 1/3. Hindi katulad nung last year, February 5, may promise of, according to Congressman Tiangco, merong pundo na nakalaan para pipirma. Kaya bilis, pirma kaagad. Hindi na binasa yung articles of impeachment. Hindi alam kung ano yung kasalanan. Kasi kung congressman kang nag-endorse, alam mo kung ano yung kasalanan ni VP Sara. Kaya iakyat mo sa Senado, kakasuhan mo siya doon. Ang kanila, wala lang. Basta pirma. Basta may pondo. Ganon ang nangyari. So, mahirapan daw sila ngayon. I hope so. Kasi wala nang padulas, wala nang pundo according to Congressman Toby Tiangco. Hindi katulad last year. Dahil wala namang padulas, bakit pa ako pipirma? Delikado. According to Congressman San Fernando, pinag-iisipan na ng mga kongresista yung political career nila sa 2028. Sana naman hindi sila makakuha ng sapat na bilang para ma-impeach si VP Sara aakyat sa Senado ang kanyang kaso. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng maigi sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Magandang araw mga kaibigan. Good news po itong pag-usapan natin mga ka-DDS. Dapat magsaya na tayo. Ito, post ni Luminous by Trixie Cruz Angeles and Amid Paglinawan. May usap-usapan sa mundo ng mga survey firms ngayon na may isang internal survey na ginawa o kinomisyon para tignan ang lakas o hina ni VP Inday Sara Duterte sa 2028 presidential election. Ito din di umano ay sinusukat ang lakas at hina ni BBM Island Administration para masilip din ang kagustuhan o ayaw ng tao na ma-impeach si Vice President Sara. Ang resulta, ito na. Mas mataas ang nakuhang score ni BP kaysa inaasahan nila. 60 plus ang score o points ni BP Sara. Wow! Ay, grabe. Panic mode tuloy sila. Gumasta sila ng malaki para sa survey na ito para lang masampal ng masakit na katotohanan na mas lumakas pa si BP Sara. Kaya mas matamlay na daw ang House of Representatives makakuha ng suporta ang impeachment dahil nag-leak
na din ito sa ibang mga congressmen, mga bata ni Tamba at mga makabayan na lang ang maiingay dito. Bakit kaya? Bakit, Congressman Ridon? Ay, nako. Maalala ko ito yung mga internal survey. Parte yan sa political strategy. Nung bago mag midterm election nung May of 2025, sinabi ni Congressman Toby Chanco, siya ang campaign manager ng Alyansa, no? Na may ganito rin sila, internal survey na ginawa. So, bago yung mag-March 11, 2025, yung kidnapping ni PRRD, result ng kanilang internal survey sa Alyansa, sa Mindanao, may mga pumapasok sa top 12 na alyansa. So, hindi pa masyadong solid yung, di ba, may Duterte, then plus 2. Hindi pa masyadong solid sa Mindanao yung Duterte. So, okay. Maganda. May pumapasok na kandidato ng alyansa. Kaya lang, nung nangyari na yung kidnapping ni PRRD, sumunod na resulta sa kanilang internal survey, wala na. Zero. Wala nang pumasok na alyansa sa Magic 12 sa survey nila doon sa Mindanao. Kaya ang ginawa nila, kinancel nila lahat after March 11 na kidnapping ni Tatay Digong. Kinancel nila lahat ang mga naka-scheduled rallies nila sa Mindanao dahil nalaman nila doon sa internal survey nila na galit ang mga tao sa Mindanao sa ginawa nila kay Tatay Digong. Kaya ito, naniniwala ako na may ganitong survey itong post ni Attorney Trix Angeles. Gumastos sila. So, hindi sila naghintay na lang sa yung mga usual survey kasi yung mga SWS, Pulse Asia, kung ano pa dyan. Ang iba dyan is non-commission. Ito lang mga kumpanyang nagsusurvey. So ito ngayon, commission survey. Para makita nila, ano pa talaga? Ito na, resulta. Mataas ang ratings ni VP Sara, 60 plus. Ang kanyang So, hindi naman masabi kung ilan si BBM. And I'm sure mababa rin. Tapos sa lakas ni VP Sara, nakita nila sa survey na ang mga tao ayaw ma-impeach si VP Sara. Kaya no wonder, ito, nag-leak na daw sa mga kongresista. Nabigla ko, ngayong hapon lang, meron ng pahayag ni Congressman Lawrence Defensor, ang Senior Deputy House Majority Leader. Hindi ko inakala, nabigla ko yung inamin niya na mahihirapan sila makakuha ng 1/3 sa mga kongresista na mag-endorse sa impeachment ni VP Sara papuntang Senado. Hindi ko akalain na ganun. So, connecting the dots, bakit nakapagbitiw ng ganong salita itong House Leader, Congressman Defensor? Baka ito na yung resulta ng kanilang internal survey. Kaya, tayo po mga kadides, this is good news. Panalo. Hindi na nila mai-impeach si VP Sara dahil ang mga kongresista alam na nila ang resulta ng survey. Kung ako ang kongresista, kayo yung kongresista, lalo na Mindanao, Visayas, alam mo, galit ang tao na sa isang galawan na ma-impeach si VP Sara. Boboto ka pa ba? Ilalagay mo yung signature mo?
Tapos pagdating sa Senado, alam mo na maraming senador na boboto sa acquittal ni BP Sara. So what's the use na isugal mo yung kandidato mo sa 2028 laban sa isang kandidato na super lakas? So, anong sabi ni BP Sara? Ang gaba dili magsaba. Sabi ni Tatay Digong, there will always be a day of reckoning. May hangganan ang lahat. So, malaman ito ni BP Sara, I'm sure, tuwan-tuwa yun. Romualdez, John Vic, PBBM, wala na, panic mode na sila. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Mamimigay tayo ngayon ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin ninyo ang video na ito. Mo ni si ante ang matagaan og yero nga nagkinahanglan og yero, so matagaan siya, mo siyang gitagaan. So mo ni ang hitsura sa balay ni ante, so amo siyang gitagaan og yero aron makaatop. So ato pang sudlon ang dito sa sulod karon aron atong makita ang kahimtang sa iyang balay nga kuan na gid kaayo, guba na gid kaayo ang mga yero. So kuan na gid kaayo, guba na gid kaayo, makita gid nimo nga lugid kasi ante. So diri nga side sa likod sa balay ni ante. So loy kay kahimtang ni ante kay si ante usa siya kabalo. So ang iyang kahimtang dili lalim nga kuan kay buslot na kayang mga yero. So mao ni ang ilang ginapuy-an. So atong sudlon dito sa sulod sa ilang abuhan. So agoy makita nimo nga tanawa loy kayo ang kahimtang ni ante kay buslot na day kayo ang iyang yero. So wala na daw sila masilungan. So kung maulan basa na gid kaayo ang ilang kahimtang. So ginapuy-an pa gid nila kay na sila mga gamit. So makita nimo nga luoy gyud kayo. Naguba na rin ang So karon ante unsay imong masulti nga nakatagaan kag yero? so akong masulti lang gyud Makaatop na gyud ka. dako na gyud kay akong pasalamat nga nakaatop ko una, pasalamatan ako ang Ginoo nga gidungog gyud akong Pila na dai ni ka tuig ante? mga muduol na ni siya mga 30 years. So na kay banante. Wala na ko'y bana. So mga anak na lang ante. So dako kay mong pasalamat. Dako kay akong pasalamat sa nagdumala niini labi na sa nagdala og labaw sa tanan sa Ginoo. nga Sige ginugog ante, gyud akong salamat mga kayo. panguluto nga na makaatop na gyud ko. Makaatop. Naot ko nga daghan pa gyud parehas nako nga matabangan. Sige ante, salamat.